Welcome mga idol. Ito naman ang ating kukunan ng amperahe, kung ilang wattage ba ang soldering iron na ito. Hindi siya. Tignan natin kung ilang amperahe ang mami-measure natin at computin natin yung kanyang wattage. So ito, naka-measure tayo, no? Naka-measure tayo ng 0.24 ampere. Ang na-measure natin mga idol is 0.24 ampere. So kukunin natin sa voltage na 220. Ito ang gagamitin natin, yung P yung missing. Meron na tayong voltage at saka ampere. Ito ulit ang gagamitin natin na formula. At kukunin din natin yan sa 230 dahil may mga follow-up questions tayo mula sa ating mga viewers na di ko naman daw sinusukat yung voltage. Ayan, para maging fair tayo. So gamitin lang natin itong formula na to, P. So sa ngayon, yung voltage natin is mamimili tayo dito. P is equal to ampere na 0.24. Imumultiply natin sa voltage na 220. Ayan. And therefore, ang P daw natin is equal to 52.8. Ayan. So, kapag kukunin naman natin sa 230, P is equal to 0.24 times 230. Therefore, P is equal to 55.2. Ayan. So, meron tayong 230, 220, 230. Next naman is yung 0.24 times 240. Therefore, P is equal to 57.6. So ayan, kompleto na yung ating voltages. So kapag iba ang ginagamit nating voltage, inaiba rin yung kanilang ampere. So ito na yung wattage natin, ha? Watts na kailangan natin para naman dito sa ating formula para sa ating step 2. Ayan, 60 watts, 220 to 240 volts. Para malapit-lapit, ito ang kukunin natin 240. Ayan, napagbigyan natin yung mga nagtatanong. Ito ang gagamitin natin para dito. Next naman is kilowatt hour is equal to 57.6. Ita-times natin sa hour. For example, ginagamit natin yung ating soldering iron at medyo bangungot na yung board na nire-repair natin. Let's say 1 hour natin ginamit siya. Yan, 1 hour. I-divide natin sa 1,000. Yung 1,000 na to is 1,000 watt yan. Para maging kilowatt, i-convert lang natin. Ngayon, ang kilowatt hour daw natin, kapag i-times natin yan sa 1 at i-divide natin sa 1,000 is 0.0528 kilowatt. So ito yung nakuha natin. Ngayon, lagyan natin natin ng price. So nakuha na natin siya. Yan ang magiging kilowatt hour nya. I-bring down lang natin yan dito, 0.0528 times 12 pesos. Kung 10 pesos sa inyo, kunin nyo sa 10 pesos. Point yan, ha, is equal to 0.63. Ayan, ilagay ulit natin yung dalawa pang digit. Ayan, pero supposed to be ito lang siya. So
0.63 cent ang per hour na use natin ng 60 watts na ang current niya is 0.24. So ito yung magiging per day natin if ever na nagsosolda tayo ng paisa-isa lang na project. For example, TV, ang oras nyo lang siyang ginamit sa isang araw, so 0.63 cent lang naman siya. Ngayon, para makuha natin yung per month nya, kunin lang natin yung 0.63 36 times 30 days is equal to, ang lalabasan naman niya is 19 pesos per month. So ito ang ating magiging bill sa kuryente sa loob lang ng isang oras na paggamit ng soldering iron. And then, what if 2 oras kayo nagsolda? Okay, 2 hours na nagsolda kayo, ang equivalent naman yan sa 19, ita-times 2 mo lang yan. So 19 times 2 equals 38. Ayan, sa 2 hours 38 lang ang iyong bill. What if 4 hours kang nagsolda? Ito kasi mga idol, hindi naman ibig sabihin na 4 hours ka nagsosolda. Yung idle niya kasama yung idle, ha? Kahit hindi mo gamitin, nakababad ka sa kuryente. And then kapag 4 hours mo siyang ginamit, i-times mo lang yung 19 times 4 is equal to 76. Ayan. So 76 ang magiging bill mo per month sa 4 na oras. Okay, yan lang. Thanks for watching.